Pwede bang mag-apply sa abroad o makapagtrabaho sa ibang bansa ang may history ng PTB o pulmonary tuberculosis? Okay, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Okay, PTB o pulmonary tuberculosis, lung scar. Maraming nagtanong sa akin kung pwede daw na makapagtrabaho sila sa ibang bansa bilang OFW kahit na meron silang history ng PTB o yung may peklat sa baga. Kaya ang sabi ko sa kanila, okay lang, pwede. Pwede pa kayong magtrabaho, pwede kayong makapagtrabaho sa ibang bansa kahit na kayo ay may history ng PTB o yung pulmonary tuberculosis. At kahit may peklat kayo sa baga. Pero dapat matagal na itong magaling. Ibig sabihin, hindi na to active. Katulad sa akin. Kasi ganun yung sa akin eh. Kada pag nagpapa-x-ray ako, nakikita kasi yon yung peklat sa baga. Ano yun eh, hindi na yun mawawala dahil ano yun eh, peklat na yun eh. Kaya nga lung scar o sinasabi nilang pulmonary fibrosis. Kasi 1999, nagkaroon ako ng sakit na PTB. Bali 9 months o 9 na buwan ako naggamot. Dire-diretso yun, no? So, yun nga, kahit na may history kayo ng pulmonary tuberculosis, try nyo pa rin mag-apply. Basta ang importante doon, hindi na active, matagal nang magaling, at naggamot kayo ng mahigit 6 na buwan. Basta dire-diretso lang yung gamutan ninyo. Tapos, ang gagawin ninyo, bago kayo mag-a-apply, titignan nyo muna kung ano yung bansa na gusto nyong puntahan. Kasi may mga bansa na ayaw nilang tawag dito, ayaw nila may history ng PTB o yung may peklat sa baga o yung lung scar o yung pulmonary fibrosis. Mahigpit sila. Pero may mga bansa naman na kahit na may history ka ng PTB o may peklat sa baga, okay lang. Basta hindi na active. Katulad ko, meron akong history ng PTB. May peklat ako sa baga pero nakapag-apply pa ako at nakapagtrabaho sa South Korea. At dito sa Europe, dito sa Hungary. So, ganun ang ibig ko sabihin, no? Kailangan, bago kayo mag-apply, alamin nyo muna. Tignan nyo kung saan kayo pwedeng mag-apply na agency at kung anong bansa yung tumatanggap ng kahit meron kayong history ng PTB o may peklat sa baga ay matatanggap pa rin kayo. Okay? So ganun lang muna yung aking maipapayo sa inyo. Okay, alam niyo ba kung bakit meron kaming sputum test nung kami ay nag-a-apply sa South Korea? Kasi may mga kaso na nangyari. Nasa South Korea na yung EPS applicant o nakarating na ng South Korea, pero pagdating sa training center, nag-medical, sa x-ray nakita active pala yung PTB. Kaya ganun, paulit-ulit kasi yun eh. At maraming mga kaso ng PTB nung mga time na yon. Kaya ang ginawa nung South Korea government, ni-request nila kung maaari, bukod sa x-ray, magkaroon ng sputum test ang bawat aplikante ng EPS Korea para sigurado. Kaya ganun, inabot kami nung time na yon, kami yung kauna-unahan nun eh. Kaya okay na rin yun, para sigurado rin para sa lahat, para safety rin. At least hindi sayang yung pagod, yung hirap, yung gastos, 'di ba, lahat para hindi masayang. Kasi kung nakarating nga sa South Korea tapos doon malalaman na
may sakit pala, active yung PTB. Ayun, kaya nakakapanghinayang kung ganun. Kasi pauwiin yun eh. May case na ganun, depende sa sitwasyon. May pinauwi kasi siguro malala yung sakit. Meron namang hindi pinauwi, naggamot na lang. Doon na rin na naggamot sa Korea. Kaya swertihan lang talaga sa buhay OFW. Okay? Yun lang yung maipapayo ko sa inyo. Kahit dito sa Hungary, pwede rin yung tawag dito, may history ng PTB. Basta hindi na siya active, makakapagtrabaho kayo bilang OFW, makakarating kayo ng ibang bansa. Okay? Basta magtiwala lang kayo. At hanapin nyo yung mga agency na tatanggapin yung kahit may history ng PTB. Basta hindi na active, magaling na siya, matagal na magaling, at meron kay pulmonary clearance, matatanggap kayo niyan. Katulad ko, kagaya ko, may history ako niyan, may peklat sa baga, pero nakarating ako ng South Korea, tapos nakapagtrabaho din dito sa Hungary. Kumuha lang ako ng pulmonologist clearance, pulmonary clearance sa pulmonologist, mga ganon. Nirepair lang ako doon ng clinic kung saan ako nagpa-medical, para ano yun eh, tawag dito, security din, para malaman kung active pa ba o hindi na. Okay, good luck sa inyong lahat, no? Sana matupad yung mga pangarap nyo, alang-alang sa inyo, sa pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay. Okay, ang ating pinag-uusapan ngayon ay tungkol sa pulmonary tuberculosis, PTB o yung lung scar, pulmonary fibrosis. Kung pwede bang mag-apply sa abroad at makapagtrabaho bilang OFW. Ang sagot ko dyan, di ba, kagaya ng sabi ko, pwede. Pero dapat tignan nyo muna kung saan bansa pwedeng matanggap at kung anong agency yung pwede nyong applyan na pwede kayong matanggap kahit may history kayo na may peklat kayo sa baga o PTB. Basta hindi na to active, di ba? So katulad sa akin, sa aking naranasan, meron akong peklat sa baga 1999, no, katulad nung sinabi ko kanina, nagkasakit ako niyan, napabayaan ko yung sarili ko noon, laging pagod, puyat, natutuyan ako ng pawis kasi kung ano-anong trabaho yung pinasukan ko noon eh, 1999. Tapos yun na, no, nung nag-apply ako, at doon ko nalaman na meron pala akong sakit sa baga sa x-ray. So nasaktan ako noon, nanlumo ako kasi imbis na matatanggap na ako, makakapagtrabaho ako ng maayos sa magandang kumpanya, hindi ako nakapasok dahil doon. Kaya ang ginawa ko, nagamot ako ng 9 na buwan na gamutan. Libre naman yung mga gamot na nakukuha ko noon sa barangay health center. Kaya yun nga, okay lang, sabi ko, kung anong plano sa akin ng Panginoon, wala naman ako magagawa, yun ang nangyari. Kaya ako nakakapagtaka, sabi ko, hindi naman ako naninigarilyo, hindi rin ako nagiinom ng alak, o hindi ako lasinggero, wala akong bisyo, pero nagtaka ako bakit ako nagkaroon ng sakit na ganun. Yung pala, yung sakit na yan ay nakakahawa pala. Okay, so ingatan natin yung mga tao na umuubo, umiwas tayo dyan, umuubo, nag-hatching, yung kung saan saan dumudura, tapos yung mga ginamit nilang kutsara, plato, baso, yung may mga ganun na ikaw pa yung gagamit din, yung kailangan may sarili kang gamit talaga. Okay, so ang payo ko sa inyo, bago kayo mag-apply, tignan nyo muna kung saan kayo pwede mag-apply at kung saan bansa kayo matatanggap, at kung saan bansa pwedeng tanggapin yung may history ng PTB o peklat sa baga. Basta magaling na. Okay? Yan ang payo ko sa inyo. Ingatan nyo yung sarili nyo at i-check nyo muna mabuti kung magaling na ba talaga yung inyong naging sakit. Okay? Yung ako, nag-apply ako sa South Korea, EPS.
South Korea. Bago ako nag-apply doon, 2004. Nag-try ako pero hindi pa yun ako nag-exam. Kasi wala pa akong passport noon eh. Ang ginawa ko lang, sinubukan ko lang kung pwede bang matanggap yung yun nga no, yung tungkol sa may sakit sa baga na magaling na, matagal nang magaling, peklat na lang. So yun nga no, maraming nagsasabi na okay lang raw. Basta ang importante ay hindi na to active. Yun nga no, first time kong nag-apply sa EPS South Korea noong taong 2013. KLT9. O shout out sa lahat ng mga batch ko noong KLT9. Kaya lang hindi ako nakapasa noon. Nakakalungkot nga eh. Self-study lang ako noong time na yon. Kulang sa kaalaman kasi biglaan registration noon eh. Yun nga no, naranasan ko. Yun nga, unang try ko bagsak. Tapos pangalawang try ko KLT10. Oh, shout out ulit sa mga KLT10. Yung mga kabats ko diyan. Bagsak pa rin ako noon. KLT9, KLT10, bagsak ako niyan. Kasi may trabaho naman ako noon, no, KLT10. Bali kulang sa review sa pag-aaral. Hindi ko alam kung paano diskarte sa pagsagot sa exam, yung mga ganon. Kaya kapos pa rin, hindi ako nakapasa. So nung KLT11, okay, yung mga kabats ko nung KLT11 2014. Yun na no, KLT11. Swerte kami kasi pagkatapos ng KLT10, nasundan agad ng KLT11. Yun na no, may ano pa, may kasama ng ano yon. Skills test. Yung first time skill test. Pero yung skill test noon, wala namang bumabagsak pa doon. Kumbaga parang nagtry lang sila na kailangan mag-skill test, dagdag points. Pero kung gusto mo, okay lang. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din. Yun, kami, first batch kami noon. Swerte ko nga, sa KLT11 ako nakapasa. At sa skills test. Ayun, siguro kung hindi ako nakapasa sa edad ko na yun na 38 na ako noon, time na yun, wala. Hindi ako nakapag South Korea. Kaya blessing yun, sabi ko. Maraming salamat sa Panginoon. At yun nga no, sabi ko, pagka kayo ay nag-try mag-apply sa bansa na gusto nyong puntahan, subukan nyo muna, itry nyo, tanungin nyo kung pwede kahit na may history ng PTB o yung peklat sa baga. Kami kasi noon sa South Korea, meron kaming sputum test. Yung plema, itetest yun kung ikaw ay may PTB o kung active. Kasi ang paliwanag nila nun sa amin, hindi raw makuha sa x-ray. Kaya meron kaming sputum test. Doon ako sa Makati Medical Center nagpa-sputum test. So, depende sa ano yun. Sa ibibigay ng government ng South Korea. At yun yung kasunduan nila sa POEA. POEA pa kasi noon tawag doon eh, sa DMW ngayon, POEA pa. So yun yung memorandum of agreement nila na kailangan under yun yung mga clinic, hospital na accredited ng DOH. Okay? So yun lang ang may papayo ko sa inyo, no? Subukan yung mag-apply, huwag kayong mawala ng pag-asa, itry nyo, magtiwala kayo, maniwala kayo, kaya nyo yan. Okay, nakapagtrabaho ako sa South Korea, nakapasa ako kahit na meron akong PTB o pulmonary tuberculosis history. Pero hindi na to active history. Ibig sabihin yung kasaysayan na nagkaroon ako ng sakit na yon, peklat na lang. Pulmonary fibrosis, peklat sa baga. So ibig sabihin kahit na ganon, meron akong naranasan na sakit na yon, natanggap pa rin ako kasi hindi na active. Okay, lumipas yung ilang taon, nandun ako sa South Korea, nagtetest pa rin ako ng PTB kasi mahigpit sa South Korea eh. X-ray, pulmonary TB test, sputum test sa mga clinic nila doon. Tapos ano pa ba, HEPA test, yung mga nakakahawang sakit yan.
Kaya kahit nasa ibang bansa na ako noon, patuloy pa rin akong pumupunta sa mga clinic o hospital para magpa-test ng tawag doon PTB. Kasi pag winter na, napakalamig, hindi maiwasan yung magkasakit, ubo, sipon, trangkaso, yung mga ganon. Lalo na first time kong nag-abroad noon, kaya naninibago ako sa klima. Grabe yung sobrang napakalamig sa South Korea talaga, lalo na pag winter. Hanggang ilang buwan yan, 6 na buwan, no? Simula September hanggang May, ang tagal ng lamig nila roon. Grabe yung lamig. Pero ganun pa man, nakapag-adjust na rin ako. Kaya kahit paano natuto na rin ako sa mga naranasan ko na bakit ako nagkasakit, kung paano ko ingatan yung sarili ko, paano iwasan yung dapat iwasan, lalo yung sobrang pagpupuyat o minsan natutuyuan ng pawis, pinababayaan, yung mga ganun. Kasi, di ba, katulad ng sinabi ko noon, sa trabaho ko dati, nagtrabaho ko, balasador ako ng sakla. Nagbabalasa ako ng baraha sa saklaan. Wala kasi ako mapasukan trabaho noon eh. Hindi ako matanggap. Doon siguro ako nahawa ng sakit na yon. Kaya ang payo ko sa inyo, hanggat meron kayong katabi o mga kasama na may ubo, sipon, tapos panay ang bahing, yung hatching, ayan, mag-ingat kayo. Talagang gano'n, mabilis makahawa yon. Kasi ano yun airdrop yun yung sakit na yan na PTB. Kaya madaling makahawa, lalo na kung mahina yung immune system ninyo. Katulad ko. Kaya gano'n. Okay? Okay, ang pangalawang pag-a-abroad ko, nakapunta ako sa Hungary. Katulad ng nasabi ko na, pwede bang mag-apply sa ibang bansa, magtrabaho bilang OFW, yung may history ng PTB o pulmonary tuberculosis. Kagaya ko, may peklat sa baga. Ang sagot dyan, pwede. Okay? Nakapagtrabaho ko sa South Korea, nakapagtrabaho ko sa Hungary, at maraming bansa na rin doon sa Europe yung aking napuntahan na din. Pwede, basta hindi na active yung inyong pulmonary tuberculosis, hindi na active yung sakit nyo, peklat na lang talaga. Ang gagawin nyo lang, ganito, kukuha kayo ng pulmonary clearance. Okay, sa pulmonologist, pulmonary clearance sa pulmonologist. Kasi i-request yun ng clinic kung saan kayo nag-medical. Sasabihin nila sa inyo na ikaw ay pending kasi meron kang history ng PTB. So gusto lang nilang malaman kung active pa ba ito o hindi na. Ang tanging magbibigay lang ng sagot niyan kung active na o magaling na talaga, peklat na lang at hindi na yan nakakahawa, ay yung pulmonary tuberculosis doctor, yung pulmonologist. Okay, yun yung magbibigay sa inyo ng clearance. Katulad ko, binigyan ako ng pulmonary clearance. So ibig sabihin, pasado ako, hindi na nakakahawa, hindi na delikado, pero dapat mag-ingat pa rin. Okay? So sa mga gustong magtrabaho bilang OFW at gustong magtrabaho at makarating sa ibang bansa na may history ng PTB, may sakit kayo ng pulmonary tuberculosis, history, basta hindi na to magaling, ay hindi na to nakakahawa, basta magaling na to, no? Okay, nagkamali ako sa sinabi ko, sorry. Kasi mabilisan lang tong video na to, no? So basta magaling na, okay? At hindi na nakakahawa, pwede kayo mag-apply, okay? So ganun lang, no? May papayo ko, share ko lang sa inyo yung aking naranasan. Basta ang payo ko lang, pumunta muna kayo sa agency kung saan gusto nyong mag-apply. Pero dapat alamin nyo muna, pwede bang matanggap kahit may history ng PTB, basta magaling na. Tatanungin nyo muna para hindi kayo masayangan ng gastos, ng oras, ng pagod, lahat na.
Kasi sama-sama na yun eh. Okay? Tapos itatanong nyo rin kung halimbawa kung nakitaan kayo ng peklat sa baga, may second chance pa ba, magkakaroon ba ng tawag dito, bibigyan kayo ng referral sa pulmonologist, yung mga ganon. Kasi may mga clinic talaga sobrang higpit, ayaw nila ng may history ng PTB, lalo na pag may peklat, ayaw nila yon. Kaya sabi ko nga sa inyo, blessing in disguise, sa kabila ng naranasan ko, hindi ako nakapagtrabaho doon sa inaplayan kong kumpanya dahil doon sa medical history ko sa x-ray, dahil bagsak ako sa x-ray. So yun nung naging kapalit, naggamot ako ng 9 na buwan. After how many years? Sabi ko nga, no, ang tagal na panahon. 2016 nung una ako nakapag-abroad, yung sa South Korea. Napakaswerte ko nga doon, sabi ko nga eh. Kasi hindi ko naman pinangarap makarating ng South Korea, pero nakarating ako roon. Yung mga bansa na malalamig, yung sabi nila malalamig, nag-i-snow, yan, pwede yan. Pero siguraduhin nyo rin na yun nga ang pit na ma-applyan nyo, na mapupuntahan nyo kahit na may history kayo ng PTB. Okay? Huwag kayo mawawala ng pag-asa kasi maraming pagkakataon. Malay nyo, yung in-applyan nyo hindi para sa inyo. Malay nyo, may mas magandang pagkakataon na meron sa inyong naghihintay. Basta magtiwala lang kayo. Maniwala kayo sa sarili nyo, kaya nyo yan. May plano ang Diyos sa inyo. Tapos, ang pinakamahalaga niyan ay ingatan nyo yung sarili nyo. Ingatan nyo na huwag kayo magkasakit. Hindi lang sa sakit sa baga, no? Kundi yung mga nakakahawang sakit, katulad ng hepatitis, diabetes, high blood, gout. Yan yung mga karaniwang bumabagsak sa medical. Tapos sa ihi, ano ba yung sa ihi? Yung may sakit pala, no? May malapit ng sa kidney. Yun, yung mga ganon. Tapos minsan ang masakit dyan, yung nagkakaroon ng sakit sa STD o yung nakakahawang sakit, yung tulo. Yan. So ingatan nyo yan, iwasan nyo. Kung talagang kayo gusto nyo mag-abroad, magtrabaho sa ibang bansa para sa sarili nyo, sa pamilya nyo, sa asawa mo, sa anak mo, sa future ninyo, makapagpatayo kayo ng bahay, lupa, makabili kayo ng mga sasakyan, makapagpundar kayo ng maraming negosyo, disiplinahin nyo yung sarili nyo, iwasan nyo yung dapat iwasan. Okay? Yun ang payo ko sa inyo. Kaya good luck sa inyong lahat. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Pasensya na, mabilisan lang talaga. Kasi sobrang init na rito sa pwesto ko ngayon. Napagod na rin ako maglakad-lakad. Exercise. Yun lang ginagawa ko dahil sinasamantala ko habang mainit pa yung panahon, summer. Pag nag-winter na, wala na. Hindi na makapasyal. Kasi ilang buwan na lang, malamig na naman dito sa Hungary, dito sa Europe. Okay, God bless you all sa lahat, lalo na sa mga first timer na gustong magtrabaho abroad. Pagbutihan nyo lang, huwag kayo mawala ng pag-asa. Try and try hanggang sa matanggap kayo, hanggang sa makuha nyo, matupad yung mga pangarap nyo. Huwag kayo mawawala ng pag-asa, okay? Maniwala kayo at magtiwala kayo sa inyong sarili. Samahan nyo lagi ng pagdadasal at pasalamat sa ating Panginoon, okay? Good luck sa inyong lahat.